Mga batang Moryon sa Marinduque, sa likod ng makukulay nilang kasuotan, alamin ang mapapait na kwento ng kanilang buhay. May ginagawa ba para mabago ang kanilang kalagayan? Kasi ito, buhangin ito. Yan ang dapat namin kuhain. Tapos ito yan, tailings na yan. Dilaw na yan. Isyung malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Isa sa pinakamatandang pagdiriwang ang Moriones Festival sa Marinduque. Sa selebrasyong ito, kabilang sa gumaganap bilang Moryon ang mga menor de edad. Pero sa likod ng maskara, mas malaki pa ang trabahong nakaatang sa balikat ng mga batang ito. Anong bukas ang naghihintay sa mga batang Moryon? Marinduque, kilala sa magagandang tanawin, malinis na dalampasigan, at tuwing mahal na araw, ang makulay na Moriones Festival. Higit 2 siglo na ang naitalang kasaysayan ng Moriones. Makulay ang selebrasyon. Naghahalo ang relihiyon at lokal na tradisyon. Pero ang mga Marinduqueño hinagupit ng sunod-sunod na trahedya nitong nakalipas na mga taon. Noong 1996, tumapon ng higit 2 milyon metriko tonelada ng nakalalasong mine tailings o basurang mina sa Boac River. Nalaso ng ilog at libu-libong residente ang nawalan ng kabuhayan. At noong 2006, nanalasa naman ang bagyong Reming sa lalawigan. Nawalan ng bahay at kabuhayan ang libu-libo pang Marinduqueño. Ang resulta, mula sa 50% poverty incidence o dalas ng kahirapan noong 1998, umakyat ito sa 75% ngayong 2008 sa buong isla. Isang pamilya Camero sa lubhang naapektuhan ng mga trahedyang ito. Malapit kasi sila sa Ilog Boac naninirahan. Si Gerald, 11 taong gulang, kasama parati ang kanyang mga magulang sa pagsasalandra o pagsasaligsig ng buhangin sa ilog. Minsan po pag marami pong bato, tinatangkad ko yung mga malalaking bato. Kaya, magpapala. Hindi niya lintana ang init ng tirik na araw. Dito kasi kinukuha ng pamilya ang kanilang kabuhayan. Kaya tinitiis niya ang trabaho, kahit mahirap. Nantok lang po yun. Lagi pong nasa tubig na bababad. Nagdaano po, buong tubig sa So nagsusugat? Walang direktang kita dito si Gerald. 180 pesos ang bili ng isang truck ng pinong buhangin na nasalandra o nasala nila. Pero swerte na raw kung makabenta sila 3 beses sa isang linggo. Yan ang malas po talagang wala. Sa isang linggo. Ay yung pag medyo po nakakabili ang isang linggo po, nakakutang kami mga 3 beses. Yun po, inaano ko na po, tinitipid na po namin yun para makakuha na po at pambaon pa po nila sa school. Makaano lang po kami ng pagkain namin sa araw-araw.
Wala na po kami ibang hinahangad basta yung pagkailangan po. Bukod sa hirap ng pagtatrabaho ng buong araw, bigat ng pagpala, at paghakot ng bato't buhangin. Dagdag peligro pa ang lasong kahalo ng kanilang kinakwari. Kasi ito, buhangin ito. Yan ang dapat namin kuhain. Tapos ito, yan, tailings na yan. Yung dilaw na yan. Yung sa ilalim yan. Parang kalawang na siya. Pero ano siya, ganito rin siya, tailings na siya. Namumula-mula na ang kulay niya. Sa ilalim na siya ng lupa. Ang mine tailings kasi na bumulwak noon sa Bowac River, itinabi lang sa dalampasigan nito. Nakalalasong lead at iba pang heavy metals ang nasa basurang mina. Iniiwasan po namin na ano yan, kaya lang, doon po sa ginagawa namin, bumabagsak na siya. Hindi ko yung pinagbabawalan na eh. Wala naman pong ano dito na nagsasabi na bawal mag-ano niya. Mga feelings ano. Ang sakit na dala ng heavy metal poisoning kung tutuusin, aabuti ng dekada bago maramdaman. Pero ngayon pa lang, meron na silang idinadaing. Umano yan sa balat ng Makati. Ayon sa Marinduque, isang non-government organization, dati-rati ay hindi ganito kalala ang kaso ng child labor o mga batang manggagawa sa lalawigan. Ano ba talaga yung dapat natin gawin at bakit may child labor ngayon dito? Ganun na ba talaga kahirap ang sitwasyon? Wala pa raw pag-aaral ukol sa kalagayan nila maging ang lokal na pamahalaan. Siguro maring kaya walang reported case, hinahayaan lang. Kaya hindi nila tinututukan yung ganong bagay. Wala pa pong comprehensive na study. Wala. Nang kapanayamin namin ang lokal na sangay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ito ang kanilang naging pahayag. Hindi ko alam kung ano yung nakikitang kahirapan. Sa child labor, wala pa naman talaga na kaso kami na nahawakan. Pero hindi nag-iisa ang kaso ni Gerald. Bagamat tumangging humarap sa kamera ang ibang batang nagsasalandra na naabutan namin, di kalayuan naman kay Gerald, nakilala namin si Nelson. Iba naman ang racket niya, pagkukopra. Walang apaka ng katawan ng nyog kaya delikado ito. Pero mabilis pa rin nakakaakyat si Nelson. Maya-maya pa, sunod-sunod na ang pagbagsak ng mga bunga mula sa puno. Anong mahirap sa pag-akit mo? Yung pataas po. Bakit? Madulas po. Nahulog ka na? Nahulog ka na? Kailan? Doon po sa may bahay.